Igan, sumuko sa mga otoridad ang isa sa tatlong naghatid sa umano'y hazing victim na si Kenneth Alcedo sa ospital sa Gerald Trias, Cavite. Para sa mga detalye, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Sumuko na pero pinalaya rin ng mga otoridad ang driver ng kotse na naghatid sa isang ospital dito sa General Trias, Cavite sa isang estudyante na biktima umano ng fraternity hazing. Ayon sa pulisya, wala raw testigo at kulang pa ang mga ebidensya na hawak nila. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, pinalaya ng pulisya ang 23 anyos na si alias John. Siya ang sinasabing driver ng kotse na naghatid sa ospital sa 19 anyos na si Kenneth Alcedo, ang freshman maritime student sa PNTC College sa Dasmariñas, Cavite na biktima umano ng fraternity hazing. Ayon sa pulisya, pasado alas 8 kagabi nang sumuko sa mga otoridad ang 4th year maritime student kung saan din nag-aaral ang biktima. Mula San Pablo City sa Laguna, bumiyahe raw siya papunta ng Dasmariñas at iniharap sa alkalde ng General Trias. Sa isang Facebook post mula sa official social media account ni General Trias Mayor John Ferrer, inamin daw mismo ni alias John na isa siya sa mga nanakit sa biktima. Siya rin daw ang voluntaryong naghatid kay Kenneth sa ospital. Ayon sa pulisya noong una, desidido raw si alias John na maglabas ng extrajudicial confession para idetalye ang lahat ng kanyang nalalaman sa nangyari kay Kenneth. Pero nagbago raw ang isip ni alias John nang dumating ang kanyang mga abogado. Base po sa pag-uusap nila, umatras po itong sumukong suspect po natin. So that means kung hindi po siya magbibigay ng extrajudicial confession, hindi po natin pwedeng gamitin po ang kahit anong statement po niya na execute laban sa kanya po. Hindi po natin pwede siyang i-inquest. Hindi rin daw sapat sa ngayon ang mga ebidensyang hawak ng pulisya kaya hindi pa nila masasampahan ng reklamo si alias John. That doesn't mean na nag-stop na po yung investigation natin. Mangangalap pa rin po tayo ng ebidensya, meron po tayong mga magiging witness. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pamilya ni Kenneth kaugnay nito. Sabi naman ng pulisya, may ideya na sila sa pagkakakilanlan ng dalawa pang lalaki na kasamang naghatid kay Kenneth sa ospital. Napagalaman din nila na school-based ang nasabing fraternity. Ibig sabihin po nun ay lahat po ng mga nag-participate po dito at sumailalim sa initiation rights ay purely taga doon po sa eskwelahan po na yon. Hindi po pwedeng mag-appear or mag-join yung iba pong mga hindi po taga doon sa eskwelahan na yun. Sa statement ng PNTC Colleges, sinabi nitong nakikipagtulungan na sila sa investigasyon ng PNP. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung gaano karami ang nagsagawa ng umano'y hazing at kung gaano karaming recruit ang sumailalim sa initiation rights kasama ng biktima. Matatandaan na una nang sinabi ng pamilya ni Kenneth na nagpaalam lang ang biktima na mag-outing linggo ng madaling araw. Pero hindi na siya nakauwi. Igan, sabi ng pulisya, patuloy ang kanilang investigasyon para matukoy ang lahat ng miyembro ng fraternity na nagsagawa ng initiation rights. Gayun din ang pangangalap ng mga ebidensya para masampahanan ng reklamo ang mga tao na nasa likod ng pagkamatay ni Kenneth. At yan ang latest mula dito sa General Trias, Cavite. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.